Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Maria Victoria Eduardo ng Hong Kong, Eva Jean Ahat ng Calamba, Misamis Occidental, Margaret Sapuway ng Taiwan, Cristeta Rodriguez ng Silang Cavite, and Bernadette Villegas ng Pasig City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating Daily Devotions. I hope tayo po ay lumalago sa unang-una sa pagkakilala natin sa ating Panginoon at pangalawa, paglago sa ating pagsunod sa ating Panginoon. So this week po, ang tinatalakay natin ay 7 Secrets to a Joyful Life. So yung first day po natin, pinag-usapan natin yung gratitude. Gusto mong maging masaya sa buhay mo, maging mapagpasalamat ka sa mga bagay na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Count your blessings. And then contentment. Be content with life. Kung wala tayong kakontentuhan, kahit anong pagpapala ang tanggapin natin, kung hindi tayo magiging kontento sa mga pagpapala ng Diyos sa atin, hindi pa rin tayo magiging masaya. Ngayon po, pag-usapan natin yung connection. Remain in Christ. Katulad po nitong ubasa na ito, no? Yung branch, yung mga sanga nito, pag walang connection yan sa pinakapuno, malalanta, bitter, pangit yung buhay. Pero pag connected yan sa branch, na maganda yung mga dahon, maganda yung mga sanga, malusog. Ganyan din po sa ating relasyon sa Diyos. Pag you have a deep connection with Christ, you will become joyful. Bakit po? Kasi po si Jesus Christ yung source ng joy. Ang ating Panginoong Jesucristo ang pinagmumula ng lahat ng kaligayahan. Kung meron mang pinakamasaya, sa lahat ng pinakamasaya, yun yung Panginoon. At kapag tayo meron deep connection with Christ, meron tayong kaligayahan na nagmumula sa Kanya. Now, sabi po dito sa John chapter 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kapag ikaw connected ka kay Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo to, yung puno ng ubas, yan yung John chapter 15 yung sinasabi ni Jesus Christ, I am the true vine. You are the branches. You have to remain in me. Kailangan nyo manatili sa akin. And then dito sa verse 11, sinasabi niya, I have told you this so that my joy may be in you. Kung ano yung kaligayahan ng puno, si Jesus Christ, yun ang magiging kaligayahan ng mga sanga. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. So ito po yung ating teaching ngayong umaga. True joy cannot be found in the world. Sa mundong ito, maraming mga bagay na magpapasaya sa atin. Maraming mga taong magpapasaya sa atin. Pumunta ka lang sa mall, ang dami mong pwedeng bilhin dyan, and then you will become happy. Sasaya ka. Maraming pwedeng kainin dyan na magpapasaya sa'yo. Sa mundong ito, marami kang mamimit ng mga tao na magpapasaya sa'yo. Pero at the end of the day, your heart will remain empty without the Lord Jesus Christ. Kung walang Panginoong Hesus sa iyong buhay, kahit meron ka na ng lahat ng bagay sa mundo, you will still be empty. Alam mo yung may vacuum sa puso natin na kahit meron ka na ng mga bagay na pinakaasam-asam ng mga tao, malungkot ka pa rin. There's something missing. Sabi nga ng isang theologian and philosopher, yung puso daw natin, meron niyang vacuum. Ibig sabihin, merong space dyan that only God can fill. Yung Diyos lang ang makapagpuno. Yung puso natin, kahit ilagay mo na dyan yung mga, lahat ng karangyaan sa mundo, lahat ng mga pagpapasaya sa atin, pag wala si Kristo sa buhay mo, laging empty, laging may kulang. Kasi hindi talaga mahahanap sa mundo yung tunay na kaligayahan. Ang good news dito, ito yung teaching natin pangalawa, no? True joy can only be found in Christ. Yung totoong kaligayahan ay matatagpuan sa Panginoong Jesucristo. And Jesus Christ is offering His own joy. Kaya napakahalaga po na tayo ay manatili sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nagsimulang manampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagsimulang sumunod sa Panginoong Jesucristo, magpatuloy ka sa Kanya. Kasi kahit anong problema na danasin mo, kahit ang dami mong pinapasan sa buhay, normal yan sa ating mga tao. Lagi tayong may pasanin, may mga bigatin. Na para sa ibang tao, minsan din na nila ma-imagine, paano ka nakangiti? Paano ka nakapag-rejoice, no? Na ang dami mo ng problema sa buhay. Ang kadalasang sagot po dyan, mga kapatid,
ang Panginoong Jesucristo. He is our source of joy. If you remain in Christ, you will have the joy of Christ. And your joy will be complete. Na kahit ano pang masama sa paningin ng mundo na dinadanas natin, meron pa rin tayong kaligayahan at ang kaligayahan natin na yun hindi nakadepende sa mga bagay sa mundo na nagpabago-bago. Yung kaligayahan natin ay nakadepende sa Panginoong Jesucristo na hindi nagbabago. And number 3 po, this is crucial mga kapatid. True joy can only be experienced when we obey Christ. Yung tunay na kaligayahan, mararanasan po natin yan kung sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga na nakikilala natin si Jesus Christ, lumalago tayo sa kaalaman, sino ba si Jesus Christ sa ating buhay. At the same time, lumalago rin tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Laging dalawa yon. Hindi pwedeng nauunawaan mo si Jesus Christ, nakikilala mo siya, pero yung pagsunod mo sa Kanya, naiiwan. Kailangan sabay yun. Pagkilala kay Kristo, pagsunod kay Kristo. At habang sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo, kahit ano pang danasin mo sa buhay, kahit ano pang problema yan, magiging masaya ka kasi alam mo, in your heart of hearts, you are obeying the Lord Jesus Christ. Sabi po dito si John chapter 15, pag tinignan niyo po yan, maganda umpisahan niyo po sa verse 1, no? Kasi doon sa verse 1, makikita niyo sinasabi ni Jesus Christ, I am the true vine, and you are the branches. Kayo ang mga sanga, ako ang pinakapuno. Kaya kailangan niyong manatili sa akin. And verse 9, sabi dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Kung papaano akong mahal ng Ama, ay ganun ko rin kayo minamahal. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay hindi nakabase kung sino tayo. Salamat sa Panginoon, that's pure grace, no? Hindi tayo minahal ng Panginoon base sa kung sino tayo. Kasi kung nakabase yan kung sino tayo, hindi tayo kamahal-mahal in the first place. Ang dami nating kasalanan, ang dami nating karumihan. Pero salamat sa Panginoon kasi minahal niya tayo based on the love of the Father. Kung paano minamahal ng Ama ang anak, ganun tayo minamahal ng anak. Kaya secure yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Now, sinasabi ni Jesus Christ, you see that love? Ganyan ko kayo kamahal, hindi nakabase sa inyo. Ito ay nakabase sa pagmamahal sa akin ng Ama. Now, remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Now, paano tayo mananatili sa pag-ibig ng ating Panginoon? If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Yung keyword po dito, yung salitang remain, manatili. Kung paano ang sanga ay nananatili sa puno, tayong mga disipulo ay dapat manatili sa Panginoong Jesucristo. At habang nananatili tayo sa Panginoong Jesucristo, kumbaga yung sustansya ng puno na umaagos dun sa puno patungo dun sa sanga, yung kaligayahan ng Panginoong Jesucristo nararanasan din natin because we remain in Him. We remain in Christ. Kaya based on this, sabi ni Jesus Christ, verse 11, I have told you this. Kung sumusunod kayo sa akin, you remain in me, you abide in me. Sinasabi ko ito sa inyo na pag nananatili kayo sa akin, you keep obeying me. Sabi dito, I have told you this so that my joy may be in you. Kung ano yung kaligayahan ko, magiging kaligayahan nyo din. And that your joy may be complete. Kaya mga kapatid, meron po talagang kaligayahan sa pagsunod sa Panginoon. Kahit anong problema ang danasin mo, kahit anong pinapasan mo, basta alam mo sa puso mo, sumusunod ka sa Panginoon, magiging maligaya ka. Sasaya buhay mo, magiging masaya ka. You will be satisfied. Kahit pa maraming mga bagay na wala ka na meron ng iba, pag si Kristo nasa sayo, sumusunod ka kay Jesus, you will be happy, you will be joyful. Kagaya na sabi ng isang kanta, no? When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. You want to be joyful, you want to be happy, trust and obey. Hindi ka pwedeng maging mas, when you know Jesus Christ, and when you obey the Lord Jesus Christ, ang kasunod niyan, joy, kaligayahan. Masasatisfy ka, magkakaroon ka ng satisfaction na madalas hindi maipaliwanag ng mundo, pero you know it in your heart that you are joyful, you rejoice because you are in Christ. Now, paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Number 1 po, stop looking around.
minsan naghanap tayo ng kaligayahan, ang patingin-tingin tayo sa paligid natin, tingin tayo sa mga tao. Minsan, hinahanap natin yung kaligayahan sa mga tao and, ang ending, na broken-hearted tayo. Hinahanap natin yung pag-ibig and, acceptance, recognition. Gusto nating, we want to have a place to belong, na lagi nating tinitingnan yung paligid natin. What makes us happy? Minsan hinahanap natin yun, hindi sa mga tao, sa mga bagay. Kailangan magkaroon ako niyan para maging masaya ako. Kailangan magkaroon ako niyan para maging masaya ako. Punta tayo sa mall, pag wala tayong pera, lang tayo, window shopping, nauuwi lang sa pagiging malungkot. Kasi we keep looking around. Pero mga kapatid, what we have to do is to look up. Look up. Stop looking around. Look up. Tumingin tayo sa ating Diyos na umiibig sa atin ng lubusan. Tumingin tayo sa ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. There on the cross, you will find joy. There in the love of God through Jesus Christ, you will find joy. Matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan. Stop looking around. Look up. And number 2, cultivate a deep connection with Jesus. Cultivate. Ibig sabihin ng cultivate, magkaroon tayo ng, i-develop natin yung habit natin ng pananalangin, we really have this deep connection with Jesus na pag nananalangin tayo, ramdam natin yung mga sinasabi natin sa Panginoon. Lord, thank you. Minsan yun lang yung prayer ko na sa Panginoon, Lord Jesus, thank you. Yung simpleng thank you na yun, talaga minsan ramdam ko na, ganun kaikli lang yung panalangin, pero Lord, thank you. Deep connection. Hindi kailangan mahaba ang panalangin, no? Kailangan lang sincere. Na you mean it. You really have this connection with Jesus. Ganun din sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Deep connection. Na pag binabasa natin yung salita ng Diyos, talagang pinagpipray natin, Lord, mangusap ka sa akin. Lord, ano yung tinuturo mo sa akin sa mga talatang ito? Lord, anong pangungusap mo sa akin sa devotion na ito? Deep connection. Have a deep conversation with God through His Word and through prayer. Meron talagang usapan, connection. Meron talagang conversation. Cultivate a deep connection with Jesus. And number 3, obey Christ and experience complete joy. Alam niyo po, pag ang dami mong problema sa buhay, tapos hindi ka pa sumusunod sa Panginoong Jesucristo, that's a tragedy. Trahedya. Isipin mo, yung nasa iyo na nga lahat ng bagay na pinakaasam-asam ng tao, kaunlaran, etc., etc. Tapos, hindi ka sumusunod sa Panginoong Jesucristo, trahedya na eh. How much more, ang dami mo ng problema, ang dami mo ng pagsubok na pinagdadaanan, ang dami ng mga challenges, at dami mong pasanin, tapos hindi ka pa sumusunod sa Panginoon, double tragedy eh. Talagang matinding trahedya ng buhay. Kaya po napakahalaga na tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo kasi kahit anong danasin natin along the way, we know that we are following the Lord Jesus Christ and that is enough to give us joy. Complete joy. Yung joy na nagmumula sa Panginoong Jesucristo kasi sumusunod ka sa Kanya eh. And when you're obeying the Lord Jesus Christ, you know that you are in the will of God. You're walking according to the will of God. Ang mahalaga lang naman dito sa buhay, alam mo na nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos eh. At kapag sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo, you know it. That you are at the center, the very center of God's will. At kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, alam mo yun sa puso mo, meron kang kaligayahan talaga na mararanasan. So, obey Christ and experience complete joy. Now, para po sa ating discussion, how can we cultivate a deep connection with Jesus? Isama po natin ito sa ating mga discussions, sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kasapin natin si Lord from the heart. Dear God, please let me experience the complete joy given by Christ. I know that joy cannot be found in the world. I realize that only in Christ can I find the joy I long for. Help me to obey you, Lord, so I can truly experience the joy
you promise. Please help me to stop looking around at distractions and focus on you. I want to cultivate a deep connection with Jesus, knowing that He is the source of my strength, peace, and joy. Teach me to obey Christ in all I do, so I can experience the joy that comes from following Him. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Ellen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.